ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. Magandang araw po sa ating mga minamahal na kababayan. Alam niyo po, paggising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline at ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike para sa ating mga nagpapasada. Sa aking palagay, dahil nga may problema pa rin tayo dahil sa gera sa Middle East, ay sabi ko siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspindihin muna ang fare hike at i-defer muna natin yan, i-postpone muna natin yan dahil nasa gitna ngayon tayo nitong sitwasyon na ito na kailangan patuloy ang ating pag-alalay sa ating mga commuter, sa lahat ng mga ating manggagawa, mga estudyante, lahat ng gumagamit ng ating transport system. Huwag po mag-alala ang ating mga transport workers dahil mamadaliin po namin, dadagdagan po namin ang suporta sa inyo para naman ay hindi kayo masyadong mahirapan. Ang DOTR ay pinutusan ko na sisimula na ang libreng sakay sa buong Pilipinas. At pwede po ninyong gamitin muna yan para pangbawas gastos sa pang-araw-araw. At sa MRT at sa LRT ay magdidiskwento po tayo doon sa pamasahe. Bukod pa doon, sa mga toll road ay meron din tayong inutos na diskwento para mas maliit na ngayon ang bayad ng taong bayan sa paggamit ng mga toll road. Kahit na may malaking gulo na nangyayari, ay ang aming hangarin ay basta't kaunti lang ang mararamdaman o sana man kung kaya namin gawin, sana walang mararamdaman ng ating taong bayan sa kanilang araw-araw na pagtrabaho, sa ating mga estudyante na araw-araw pumapasok. Alalahanin niyo po ninyo na ang inyong pamahalaan ay laging nandito. Lagi kaming nag-iisip ng panibagong paraan upang matiyak na ang inyong pamumuhay ay normal, maayos at ligtas. Maraming salamat po. Magandang araw. Nandito lang po kami para tignan itong ginagawa natin. Ito na nagsimula itong distribution. Alam naman ninyo ang nangyari. Nagkagera sa Middle East. Doon sa pinanggagalingan ng langis, nagtaasan ng presyo ng langis. Tinamaan ngayon tayo. Wala naman tayong kinalaman doon sa gera na yan. Pero siyempre, pagka tumaas yung langis, damay lahat. Kaya itong ginawa natin, nagsimula ngayon today para sa lahat ng mga tinamaan, lalo na yung mga transport workers, kayo mga tricycle driver, pati yung lahat ng nagpapasada, lahat sa mga transport sector, ay bibigyan namin ng tulong para naman may kaunting pampahabol dun sa pagtaas ng presyo. Kanina raw umaga, kulang-kulang na lang, 100 na ang kada litro. Kaya alam ko, kailangan ninyo yan para kahit paano meron pa rin kayong kinikita. Dahil pagka wala ito, napakahirap na masyado. Kaya siguro, nandito lang po kami para mag-inspeksyon at titiyakin lang namin na makapagbigay tayo. Dito po ay ilan ang i-distribute dito? So dito, mga 600 dito. 600, mga 600 dito ang bibigyan, mga 600 ang bibigyan nito ng distribution. Lahat. Ilan ang Sa buong Metro Manila, 139,000. sa buong Metro Manila, 139,000. Nagtayo tayo, naglagay tayo ng ilan to? 30. 30 na ganitong distribution center sa buong Metro Manila. Meron din kasama sa Cebu, meron din sa Davao, at pagkatapos nun sa iba't ibang lugar, lahat na ng mga tinatawag nga namin, ang tukoy namin ay mga transport workers. Ito kayo. Yun na nga, yun nagpapasada para hindi naman masyadong mahirapan kayo, hindi naman masyadong mahirapan ang commuter, mga pumupunta sa trabaho.
at hindi masyadong tataas sa mga presyuhan. Kaya ito ay patuloy namin gagawin at hanggang ganito pa ang sitwasyon. Kaya basta't nandito lang yung gobyerno para tulungan kayo. Sige, good luck po. Magandang umaga. We will do 30,000 of the tricycle drivers. Susunod ang jeepney driver and then yung TNBS and susunod after that. So, medyo kasi our records are not, hindi kompleto ang record natin sa TNBS. Yung sa jeepney, susunod yun siguro late this week or early next week. Sir, there's so much uncertainty going around. What would you like to tell our people sa mga nag-aalala po sa posibleng mangyari sa mga susunod na linggo o araw? Nandito tayo, your government, nandito ang gobyerno, nandito ang pamahalaan. At talagang binabantayan natin kung ano mga bagong pangyayari, kung ano pang darating para naman matiyak na patuloy na makakapaghanap buhay ang ating mga kababayan at patuloy na makapasok sa trabaho yung ating mga commuter at patuloy lang at hindi naman masyadong maging problema itong nangyari nga sa yung gera sa Middle East at asahan po ninyo na kami po ay nakapantay at nakakapag-aalalay sa lahat ng ating mga kababayan. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Nandito tayo at iniikot sa amin ng mga iba't ibang palengke para tiyakin na ang presyo naman ng pagkain natin ay hindi biglang tataas at nagpapasalamat din kami sa mga vendor dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Kaya ay patuloy naman ang pag-inspeksyon natin para tiyakin na ang food supply, hindi lamang ang food supply, kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least ay makikita natin na ma-maintain lang natin sa dating level. Titignan natin tuloy-tuloy pa ito dahil hindi natin malaman gaano katagal ang gera na nasa Iran, nasa Middle East. Kaya patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyadong maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. At dito lang sa Pilipinas, normal lang muna ang ating mga presyuhan at tinitiyak nga natin kahit hindi ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan pag-holding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. At sa nakikita naman natin, ay sinusundan naman ang mga price cap na dilalagay ng DTI. At nakakatiyak naman sa Department of Agriculture na ang supply ay sapat. Kaya hindi kailangan mag-holding ating mga vendor, hindi kailangan wag nyo naman samantalan at buka na pang hindi nila ginagawa. At kayo papasalamat dahil dito sa tulungan, dito sa pagtutulungan nating lahat isa't isa at konting malasakit sa bawat kapwa Pilipino ay makikita natin na malalampasan din natin itong hamon na hinaharap natin. Kaya munang-una, siyempre, food supply ang pinakamahalaga. Ito, kaya natin makontrol. Ang presyo ng langis, siyempre, binapantayan lang natin kung ano yung mangyayari sa gera. But, sige lang, it's something normal pa naman, mahal. Everything is normal and we'll just keep working to make sure that it stays that way. Para naman kabuhayan na ating mga kababayan ay hindi paapektuhan. All causes of Congress already approved the emergency powers for you to lower or suspend excise tax on fuels. Also, do you intend to exercise that power? Oh, that depends. Marami, and it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. You have to watch the trends of on oil prices. We will just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. So, right now we are just adjusting to the situation. And when the situation calls for it, then we will see. But
when to exercise that power and how much by. Sir, may I that sa transport sector, paano po yung middle class? Ano pong aasahan from the government ng ordinaryong Pilipino na hindi nagka-commute, sir, but nagda-drive? But no, this is what we are doing. That's why we are looking at the prices. This is for originally Filipinos. So that's the. Sir, the fuel. I'm sorry. Sa fuel, sir, for the Filipinos who don't commute but drive but are still not that well off, what can they expect from the government? How can the government aid them? We just have to, and that's why we have the authority for the excise tax to move the excise tax. That's why we have asked for several. Also, but what we are worrying about right now is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has nagko-conservative sila. So, but right now we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So so far we've been able to keep everything at normal levels. Everything is normal. No need to hoard. Now our vendors are populating. And they are keeping the prices down at normal from what they were maybe a month ago. Pareho pa rin. So that's what we need to